Magsio po po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman. Bilang mga Pilipino, mahalaga para sa atin ang ating pamilya. Pamilya ang siyang pinakaugat, hindi lamang ng ating pagkakilanlan kung kanino tayo napapabilang, kundi ang pamilya ang pinakaugat ng ating buong pagkatao. Mahalaga po yung ginagampanan ng pamilya sa paghubog ng kultura at ng lipunan. Hindi ba't the family is the basic unit of our society. Kaya ngayong gabi, mainam po na kailan ba natin masasabi na ang bawat isa o ang kapwa ay ating kapamilya. Apat na pamamaraan. Una, sa natural na antas. Anong ibig ko pong sabihin? Sinasabi natin kamag-anak natin o kapamilya ang isang tao kung iisang dugo ang nananalaytay sa ating mga ugat. Ang dugong dumadaloy sa ugat ang siyang batayan upang masabi nating kamag-anak ko yan. Pangalawa, nagiging kamag-anak natin ang isang tao sa pamamagitan ng batas. Dito, ang batas ang siyang paiiralin upang maging legal na magkamag-anak ang dalawang tao. Pangatlo, yung tinatawag po nating extended family. Hindi kadugo, hindi rin sa pamamagitan ng legal na pamamaraan, kundi sa pamamagitan ng pagiging magkaibigan. Dahil po sa lalim ng samahan, pakiramdam natin, kamag-anak ang turing natin. Kaya nga po sa Ebanghelyo, ibinahagi ni Jesus sa atin yung pang-apat na paraan upang isang tao maging kapamilya natin. Hindi sa pamamagitan ng dugo, hindi sa pamamagitan ng batas o legal, hindi rin sa pamamagitan ng pagkakaibigan, kundi sa anong paraan? Nagiging magkamag-anak ang mga tao sa pamamagitan ng pagtupad sa kalooban ng Diyos. Magiging tunay nating kapatid, kamag-anak si Jesus kung tinutupad natin ang kalooban ng iisang Ama nating nasa langit. Kaya nga po, sana'y maunawaan natin sa sakramento po ng binyag, nagiging bahagi po tayo ng mas malaking pamilya ng Diyos. Tayo po ay nagiging magkakapatid. Tayo po ay nagiging mga anak ng Diyos. Minsan naalala ko po, nagbinyag ako. Sabi ko po doon sa magulang, ano ho bang pangalan ninyo? Sabi niya, Father, ang pangalan ko po ay Ajax. Ba? Tunog sabon. Eh, yung pong asawa ninyo, ay Father, siya po si Perla. Ba? Tunog sabon na naman. Sabi ko, halika, kumuha tayo ng Downy. Binyagan na natin yung baby ninyo. No? Pero alam nyo, nakakatawa, natatawa po kayo. Alam nyo po dito po sa atin, no? Linggo-linggo, nagbibinyag kami, may binyag tayo. Oy, kahit maliit yung simbahan natin, ang binyag natin, 10, yan, 9, no? Marami po talagang binibinyagan. Pero alam nyo, nalulungkot po ako pag binibinyagan ko po yung mga bata. Bakit? Pagkahaba-haba nung pangalan, na minsan hindi mo alam kung saan nila kinuha. At ang nakakalungkot pa po doon, yung pangalan ng bata, wala man lamang bakas ng pangalan ng kabanalan. Wala man lamang pahiwatig ng pangalan ng pagiging anak ng Diyos. Kaya po ngayong gabing ito, tatandaan natin, no? Sa binyag, nagiging magkakapatid tayo. Sa binyag, nagiging mga anak tayo ng Diyos. Sa binyag, nagiging tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos sa langit. Kaya, paalala po, huwag lamang po tayong magpatuloy sa buhay na hindi po natin nagiging kamag-anak si Jesus. Hindi lamang sa pamamagitan ng binyag, hindi lamang sa pamamagitan ng kadugo, kundi lagi nating naisin, lagi nating pagsumikapan, maging kapamilya si Jesus sa pamamagitan ng pagsusumikap na tuparin, gawin at sundin ang kalooban ng Diyos Ama natin.
Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung biyayang ating hingin. Maging kapamilya ni Jesus. Maging kamag-anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng kalooban ng ating Ama sa langit. Amen.